Ay, magandang gabi mga friend. Puro bato na naman usapan. Kung iso-surrender ba si Bato o extradition, kung ano-ano. Ewan ko, no? Magbigay tayo ng reaction dito kay Rappler po ito, pahiram ha, kay Lian Buwan. As of Tuesday, 9:20 a.m., wala pang natatanggap ang gobyerno ng Pilipinas nitong sinasabing ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero naghahanda na ang DOJ for all possible scenarios. Quickest option man yan na dalhin siya sa The Hague or yung pinakamaingat. Let me explain. Ang ginawa kay Duterte noong March ay surrender. Sumusunod ito sa Philippine law na RA 9851 na pwedeng isurrender ang isang taong wanted ng International Court. Hindi agree si Duterte dito. Siyempre, alam naman umagri si Duterte dyan. Siya nga yung nadakip pero batas yan ng Pilipinas na pwedeng isurrender, di ba? Tuloy. Kaya nag-file siya ng petition sa Supreme Court na hanggang ngayon ay pending pa rin. As much as possible, gusto daw ng DOJ na mag-decide muna ng Supreme Court para walang aberya kay Bato. Makapagtaka dyan mga friend, no? Batas na nga yan ng Pilipinas na pwede siyang isurrender, di ba? Batas bakit mo kusunin mo batas na nga? Di ba? At kukusunin mo sa Supreme Court, Supreme Court, batas nga yan Alam nga sabihin ng Supreme Court na mali yung batas. Ewan ko. At hindi naman natin alam kung kailan magdedesisyon ng Supreme Court. Yung warrant kay Bato, posibleng parating na. Fair to believe on the intel of Ombudsman Boying Remulla. Theoretically speaking, the faster approach would be surrender. Possible siya, that's one of the options. But again, as PG mentioned, makinig ka ba to? Possible. Kaya, tsaka yung kanina may napanood ako kay Atty. Rene Bueno. Na ito palang sinasabi nito si Tito Sotto na hindi siya papayag na maaresto si Bato sa loob ng Senado. Mali pala yun. Pauno na yung kay Atty. Rene Bueno. Pwede lang yon sa mga kaso ng sintensya ay 6 na taon pababa. Pero yung mga ganitong crimes against humanity, hindi. Kasi, tsaka labo din yung kay Tito Sotto ba? Paano rin yung kay Atty. Rene Bueno? Ang ganda, mga friend, no? Tungkol nga, kung si Tito Sotto nagsasabing hindi siya papayag na parang puproteksyon. Mali! Sabi ni Atty. Rene Bueno, baka mapahama ka pa, Tito Sotto, Senator Tito Sotto. Dahil mambabatas ka, pero nilalabag mo ang batas. Batas pala yan, na hindi mo pwedeng na isang gahin niyang pag may kumatok sa pintuan ng Senado na para arestuhin niyang ganyan. Di ba? Tuloy natin itong dito. Better to conduct a wait-and-see approach for the meantime. The state is not closing its doors on any option available to it under RA 9851 and other laws as well. Kung extradition ang susundin ng DOJ, magkakaroon ng mini-trial at posibleng tumagal ng ilang buwan. And there's also the debate kung applicable ba ang SC rules on extradition dahil yun ay ginagawa ng mga requesting states, which the ICC is not. The ICC is a court. Bakit ba hindi na lang isurrender si Bato? Gaya ng ginawa ng... Bakit nga ba hindi niya lang isurrender si Bato? Ano ba meron kay Bato? Ha? Kawalan ba si Bato sa Senado? Yan ang tanong mga ka-warriors para sa inyo. Ito ba si Bato ay kawalan sa Senado? O dito sa bansang Pilipinas? Ilang beses naman na ipinakita ni Bato na siya ay senador ni Duterte, hindi siya senador ng Pilipinas. Di ba? Tuloy. On kay Duterte. Lalo pat wala pa namang desisyon yung Supreme Court. Madali kasi sabihin na parang since walang TRO, gawin din natin katulad ng ginawa natin dati. But seeing that there is this issue which was raised before the Supreme Court, seeing as it is that these issues are also taken up during the Senate committee hearing headed by the Senator Amy Marcos, we think it prudent to be a bit more circumspect.
Pero hindi naman daw ibig sabihin na hindi muna i-implement ang warrant kung wala pang Supreme Court decision. Basta the DOJ is keeping all its options at ang sigurado, kung may warrant, may maaaresto. Wala pa rin pinapublish ang ICC and it just so happens that yesterday they announced new regulations. Thank you. Lahat ng warrants at summons ay sikreto unless sabihin ng mga judge na pwede nang isapubliko. So, we sit tight and wait if we're going to send the second Filipino to The Hague. This is Lee. Alam niyo mga boss, kasiraan na ho ito ng bansang Pilipinas. Pag itong warrant of arrest ng ICC ay lumabas na para kay Bato at hindi hinuli si Bato dahil meron pa kung ano-anong dadaan pa sa korte na kung ano-ano na. Hindi nga yun kung ang nagre-request state at merong extradition treaty sa wala naman palang extradition treaty ang Netherlands sa Pilipinas. Oh. Di ba? Tsaka yun na nga mga boss, no? Ano meron kay Bato at parang ayaw niyong ibigay. May kaso nga doon nga kinasuhan hindi na nga dito kinasuhan yan. Hindi nyo na nga kinasuhan dito mabuti sana kung basta-basta kaso. 30,000 yung namatay. So sa 6 na taong tukhang-tukhang ni Duterte. Oh. At ang pinakamaano nito, walang kinalaman itong gobyerno ni Bongbong Marcos, ni PBBM na to, doon sa anumang kaso na kinaharap nitong mag-aamo, sila Digong, si Bato, o baka pati si Bongo masama. You know, mga Pilipino papatay nila nakabaril ng bata, collateral damage, hindi raw daw alam kung saan pupunta yung putangin ng putok ng yung takbo ng bala, natamaan yung bata, collateral damage. Yun ay sinasagot di ba? Ewan ko no mga boss, anong koneksyon itong gobyerno ni PBBM diyan sa krimen, nakarumal-dumal na krimen na ginawa nitong mag-aamo nato nung panahon nila. Oh. Di ba? At the same time, itong mag-aamo na to, pinababagsak itong gobyerno ni Bongbong para iupo si Sayad. Oh. Di ba? Meron na namang rally, di ba? 16, 17, 18. At yung kahapon, yun ang topic natin. Di ba? Talagang sabi nung general General Pukis ba yun? Baka hindi kaya mahilig sa Pukis to si General Neto. Retarded General Pukis. Pag Puki, isa lang. Pukis, maraming Puki yan. Ang pangalan niya. Pukis. Bantot, no? Ay, nako mga boss. Basta yan. Kanina sila Secretary Ronald Llamas, kausap naman to ito, yung kasama ni Marcoleta na nagdala ng tatanga-tangang witness dun sa Senado. Depensor. Oo. Talagang ito mga preno, ito na malalaman natin. Pag si Bato, dalawa lang option ni Bato, sumuko o magtago. Wala nang iba Oh. Ha? Kung magtatago yan, dapat ngayon pala magtago ka na. Dahil malabo malabo na sitwasyon mo. Pero yun nga, kung ako tatanungin nyo talagang mag-iiska po na yan. Lalong-lalo na narinig niya na si Rimulya na nagsabi, may warrant of arrest ka na. Diba? Edi, anong gagawin mo? Yung dapat mong gawin. Tsaka yun nga, malalayo sa kanyang mga apo. Mabuti kung sandali ka lang malalayo, Bato. Baka minamalas-malas ka at malamang sa yun ang maging abutin mo. Kung mapupunta ka, mahuhuli ka na ICC. Life imprisonment ka kasi walang panapanalo kaso ni Bato, sa totoo lang. Parang kagaya rin nung kay Digong, wala na lang gagawin. Si Digong at least magkapano. Sabi ni Bato ni Digong na, hindi ako, may sakit.
wala na sa sarili, mga ganun. Eh si Bato, hindi pwede, matatagal si Bato, di ba? At malamang sa alamang, talagang si Bato, ang bubuno ng mahabang panahon, doon sa dahig, mga friend. Yun yan. Ay, si Digong, malapit na makechok eh, di ba? Sabi, kaya talagang sa totoo lang, mga friend, ipit na ipit talaga tong mga kampo ni Duterte, ipit na sila. Kaya yun nga, sana hindi mangyari, magiging madugo yan. Pag ipinilit nitong mga hayop na to, itong mga kampo ni Duterte na to, na pababain si PBBM, matiupo si Sara. Malamang to. Nalabo na. Ito. Pag nag-evolve itong biglang issue, biglang kung anong mangyari. Pagka 1 million, 2 million tao, paano papipigilan yan? Ibig sabihin, we are the leaders, pinagsama-sama yung mga grupo, hindi mo naman talagang, it's not a military organization na talagang you can control it as a leader. So, we really expect na, this is a peaceful... What's your expected number, the 2 to 10? Biglang pag 2 million, 3 million, hindi natin mapipigilan yan. Tapos mamaya, we really expect a peaceful rally. Ano pagsasabi nito? No? Mga pagbata ka ni Digong, wala ka na eh. No? Dito sa, of course, sa EDSA. Sa Luneta, talagang solid yan. INC yan. INC yan, siguro 1 million, 2 million kaya nila dyan. Solid yan. So all the others dito sa EDSA. Okay. Initially, we're looking at 300, 500, possibly 1 million. Okay. So sabi mo, hindi natin control yan pag marami ng tao. So pwedeng ulit mangyari yung EDSA 1, EDSA 2, at itong pangatlo. Kasi yung EDSA 3 nung kay Erap, hindi natuloy yun So pwedeng matuloy ulit yung EDSA 3. That is a possibility. Pwede mangyari yan. Pero that is beyond our control na, maski na pigilan ito. Basta, as a leader, we are focused on the corruption issue. Paano ito? As a leader, we are focused on the corruption issue. No? Yung sabi niya, ba't di kayo gumalaw ng panahon ni Digong? Grabe korupsyon. Parmali lang, grabe na. Ngayon, eto kayo. Walang problema sana kung talagang ang iuupo mo, hindi korap eh. Anak ng putang ina araw-araw, gabi-gabi, yung gusto niyong ipalit, mas grabing korap. Tad-tad pa ng kaso. Diba? Wait and see talaga to mga boss. Kung darating na 16, 17, 18 sasabi itong mga ungas na to. Taka mo, bilang niya na kalkulado na niya sa Luneta mga 1 milyon, 2 milyon yan. Solid yan, Iglesia ni Cristo yan. Ay nako, Iglesia ni Cristo. Eto, sa magaling din ito mga friends, sa totoo lang. Bilib ako dito, malakas ang loob at saka matapang. Bayad ang dadalo, kaya nagpakalat na ng fake news. Mahiya ka. Ito. Daming pikon, mga galit na galit at gustong manakit. Hello guys, eto na naman ako. At ito, pag-usapan naman natin. Tapos lang nakakatapos lang ng live ko sa FB. Anyway, may nagtag na naman sa akin ito. Isang INC na naman. At galit na naman sa akin. Ako nagtataka sa mga INC, no, na siguro ito may mga posisyon, mga diakono, ako kung ano-ano pa. Pero ito, familiar sa akin tumukan to eh. Hindi ba broadcaster to? At galit na galit. Ikinontent ako. Puro pictures daw ako sa INC, kesyo ganyan na. At ang rally raw nila transparency. O sige, ito, sagutin natin itong mga INC ito. Unang-una, kayong mga nasa INC, hindi ko naman nilalahat yung may marami dyan matitino. Ito lang itong mga ito. Ito ang tanong ko sa inyo. Kayo ba ay sobrang pikon? Nagtataka ako sa lahat ng reliyon. Kung tirahin nyo nga ang Katoliko, kung tirahin nyo nga ang ibang mga religious sector, ang mga born again, ganun-ganun na lang, wagas. Tapos pag kayo ang natitira, takot kayo. Pag kayo ang natitira, pikon kayo. Pangalawang kong tanong, mga kriminal ba kayo? Ito, seryosong tanong. Kriminal ba kayo? Kriminal ba ang mga miyembro nyo? Kasi lahat ng mga miyembro nyo, sinasabi sa akin, mag-iingat ako eh. Binabantaan ako ng mga miyembro nyo eh. Pinagtatatakot ako. Kaya akala naman, matatakot ako. Pukin ang ina nyo! Palagay nyo sa akin,
Okay ng ina nyo. Matatakutin nyo, wala akong pakialam kung INC kayo. Ako, nagsasabi ako ng saloobin ko, nagsasabi ako ng totoo. Sasabihin nyo, hindi politika yung inyong rally? O ano nangyari nung huling rally ninyo? Umakyat si Marcobeta. O di ba na? Ano? Pro-BBM o pro-Sara o ano? Di ba pinasukan nyo ng politika? Huwag nyo nang gawing tangan tao. Kung natatangan ninyo, yung mga miyembro ninyo, dyan na lang sa mga miyembro nyo, yung mga poke ng ina nyo. Ako patatakutin nyo ha? Ano ka ba kayo, mga kriminal? Ang mga miyembro nyo ba pinapatunayan yung mga kriminal? Para pagbanta-bantaan ako? Utot nyo. Tapos sasabihin nyo transparency. Bakit hindi nyo sabihin yan kay Marcobeta? Ba't hindi nyo sabihin kay Marcobeta yung transparency niya? Ang tanong ko sa inyo, sige nga, sabihin nyo nga kay Marcobeta yan, yung transparency niya. Yung pangako niya sa mga tao, yung panluloko niya, pambubudol niya, yung pagtatanggol niya kay Sayan. Hindi nyo napansin ang mga pinagtatanggol ninyong tao? Puro kriminal? Puro may kaso? Simula pa sa kay Erap hanggang ngayon, di ba? Puro... Ba't nga ba ganun tong INC na ito? Ha? Pero alam niyo mga friend, ito kasing INC na ito. Ewan ko ano, ha? Lahat ng politiko, magmula sa barangay captain, luluhod dito para makakuha lang sila ng bindisyon nitong mga miyembro nito na matataas na pag sinabing ito iboboto nyo para mga tanga naman itong mga ibang miyembro. Pwede kayo lahat. Meron akong anak-anakan na INC na tumiwalag na. Nandun ho siya sa Korea. Lumaki na ho siya, pinanganak na ho siyang INC. Mga magulang niya, mga Diakono pa nga yata eh. Oo. Pero tumiwalag siya. Kasi bakit? Sabi niya, tay, kung talagang ano to, sabi niya, bakit sumusuporta sila sa mga politikong mga demonyo? Kaya mula nun, ayaw niya na. Oo. May isip eh. Mag-isip din kayo, mga ibang membro, no? Tignan nyo kung pinapahama kayo ng inyong mga leader. Hindi pa bobo. Kagaya yan, dadaling kayo sa Luneta para kayo magsisigaw doon na Marcos resign. At ang iuupo nito, si Sara Duterte. Ha? Meron mo kayong utak ko. Kung talagang yung INC na yan, para maka-Diyos o hindi nila yan gagawin. Walang problema kung yung iuupo nila matino. Putang ina eh. Walang ya eh, magnanakaw. Oh. Yung ama nga na doon, crimes against humanity ang inaano. Oh. Tapos magsisigaw kayo Marcos resign, tapos utangin na kayo, ano klaseng mga utak meron itong mga to, sa totoo lang. No? Tatlo yan eh. Tsaka yung Joel is Lord, at tsaka itong KOJC. Kinasabi nung si General Pukes, 2 million daw yung INC sa Luneta, kayang-kaya raw, solid daw. Tapos, 3 to 500,000 daw yung sa mga EDSA, iba-ibang talagang eto madugo to mga boss. Pero magdasal po tayo mga Katoliko na hindi magtagumpay itong mga kulto na to na gagamitin nitong mga kriminal na to upang maibalik sa pwesto si Sayad. Ha? Yun lang natin mga friend, no? Para pag-usapan ng ganyang katindi ng bansang ito, ng mga leader na to, ng mga senador na to, na kung saan na mga itong si Bato, para bagang napakahalaga ni Bato na talagang malaking kawalan siya sa bansang Pilipinas kung siya ay ibibigay. Susuko. Mga boss mo. Wala akong nabalitaan kay Bato. Ano ba ginawa nito? Kayo ba mga ka-warriors? Meron ba kayo alam? Maliban na yung kinuha niya yung sino yun? Nagdidiin kay
na may picture si PBBM na nagdodroga. Kalimutan ko yung... Oo, tapos nagpatawag sa... Wala ako talaga sa totoo lang, wala ako alam na nagawang magiging kabawasan si Bato sa Senado kung siya isusurrender sa International Criminal Court. Wala ako kung alam. Mas maganda siguro para sa akin, laki sweldo niyan eh. Hindi mababawasan ng pasisweldo yun. Yung sweldo ni Bato, kung sakasakali man, ibigay na lang doon sa mga naghihirap na mga kababayan nating mga Pilipino. Malaki-laki rin yan. Sa mga estudyante, di ba? Oh. Kesa pinasweldo niya yan dyan, wala namang, hindi naman senador ng Pilipinas yan, senador. Sa rin to si Bongo. Si Malas Sakit. Pumunta ro sa Cebu eh. Kung ano pigsasabi doon na tulungan ninyo ang mga utang na kala parang nangangampanya doon, papasikat na naman siya na siya ay talaga buta ko. Ewan. Anyway, tingnan natin. Basta sana itong 2 taon pang natitira ni PBBM, matapos niya lahat, mawalis niya lahat itong basura na to. Magandang gabi po mga boss. Kulab na tayo. Jeff Ramos nak, shout out. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na dating Iglesia ni Cristo. Pinanganak ng Iglesia to. Joselito Mabait, shout out. Brother Elias Isyo, shout out. Michelle Edwin, Mike, my friend, shout out sa'yo ha. The Brother Ludovico. Blessed morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. God bless ka din, the Brother Ludovico. Sammy AJ, shout out. Karoks, pangarap ko, bigyan pera sa mahirap. $1,000 a month. Na kaya naman ng gobyerno, ano sa palagay mo, Sir Rox? Maganda sana yan. Bagay, pangarap lang naman. Kaya lahat ni Baya, shout out. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Yan ang problema kay Boying. Masyadong marites. Kahit nung pakibantag. Ganyan siya. Tuloy parang binibigyan ng pagkakataon para makatakas. Boying, ayusin mo na trabaho mo. Kung may malasakit ka sa taong bayan. Salamat, sir. At ingat po tayong lahat. And God bless po. God bless, Rodelia. James Santos, shout out. May puso ka pala ba to? May puso ka pala ba to? Pero nasaan ang puso mo noong panahon ng EJK? O drama mo lang ang tungkol sa mga apo mo para yung mga ka-DDS mo gagawin ang lahat para mapigilan ang pagkuha sa'yo? Yun, totoo yun, Jem. Papaawa magagaling sila magpaawa eh. Mga saywar nga, lumulusot naman sa tanga. Anong gagawa natin? Shirley J. Sir, shout out. Yan si Bato Karoks. Buti siya dadalhin lang sa dahig. At least makikita pa niya ang pamilya niya. Yung 35,000 ng mga Pilipino na pinatay nila, hindi na makikita ng pamilya. Kaya huwag siyang magdrama. Ginusto niya yan. Totoo. Pero at least, puta, laki ng ganda naman na narating mo, Bato. Oo, bihira na gawa niya. Nagtamantakin mo. Naging senador ka, maski ng dami mong pinatay. Hanggang ngayon, pinagtatanggol. Nanalo ka na naman ulit, number 3 ka pa. Puta, Elizabeth Iscareo. Kaya kung minsan itong Comelec talagang ewan eh. Good morning, Sir Rox. Ang gulo talaga ng totoong sinasabi ni Remulla na may warrant na daw itong si Bato. Ang tagal nga niyan para ma-serve ito. At bakit nga ini-open ito ni Remulla? Pati ako naguguluhan dito, Sir Rox. 3J Show, sumagot to. Yan nga ang purpose, ang maguluhan si Bato sa mga DDS. Ngayon, nagulo tayo. Natural sila rin. Ngayon, taranta sila kung anong gagawin, di ba? Tawag dyan, gulatan na lang. Elizabeth Iscari ulit.
Xerox, dapat nga isama din yung si Peter Cayetano kasi isa siya sa tagapagtanggol nito noong panahon ni Digong at buong mundo alam nito dahil siya mismo ang nagsabi nito sa live TV. Kitang-kita na isa din siyang pro-Duterte senator. Dami. Yun nga 15 bumoto, maliwanag pasikat ng araw na approve sa kanila ang ma-house arrest si Duterte. Ano pa tatawag ko sa mga senador na yon? Elizabeth Iscarel ito. Mag-ingat, dapat nagdesisyon itong si BBM tungkol dito sa nabubuong rally ng mga DDS at grupo mismo ng mga religious sector ng mga Duterte. Lalo na itong INC na ewan kung bakit kamping-kampi sila sa mga Duterte at mukhang napapaisip tuloy ako na pera-pera lang ang mga sektor na ito. Tama yung isip na iisip mo. Si Pista Bunaaw, good morning po kuya sa mga kawaryo. Salamat naman po sa Panginoon. Sa Panginoon Diyos po nating lahat na di po tayo pinabayaan sa bagyong uwan. Naku po PBBM, huwag mo naman sa walang bahala mo lang yan pwede mangyari sa rally. Sana kung handa sila, naway mas paghandaan mo pa ang plano nila. Totoo yan. Nasabi na nga ni General Puke na marami daw, baka hindi na raw makakontrol. Alam po tayo na 3J Shop, sumagot to. Hindi naman pinagwawalang bahala ni BBM. Ang katunayan nga ay nabuking na ang mga nasa likod ng disturb plan na yan. Di ako maka-BBM at lalong hindi santo si BBM. Pero sa kasalukuyan, estado ng ating bansa, kailangan nating tulungan si BBM against sa mga plot ni Sara para makaupo siya sa Kamalacanang dahil si Sara ay super desperate na talaga na maging presidente. 3J Shop, hindi lang si Sara ang super desperate. Lahat yung mga kampo na yan. Diba, Riroque? Tangina, ano kaya itsura ng Malacanang? Putang ina pag nangyari yan. Putang ina. Si Eric Celes, nandiyan na naman. Si Badoy, putang ina, kawala, putang ina yan. Lahat ng demonyo, putang ina yun, mapapamura ka. Si Harry Roque, spokesperson. Si Victor Rodriguez, putang ina, anong klase? Ay, naku. Mag-isip nga kayo, Iglesia ni Cristo. At kung ano-ano pa mga kulto. Maging presidente. Kaya by hook or by crook, talagang ginagawa ang lahat. Yun nga, but the Lord is not letting that to happen. Dahil ang Diyos ang kakampi natin. At marami tayong nagdarasal na huwag magtagumpay si Sara. Amin. O yun nga. Si Pista Bunaaw nito. Di kaya may bilyones na under the table sa'yo, ombudsman? Para magbusina ka na kay Bato? Tanong lang po. Si Pista Bunaaw, yun lang ang sagot ko dyan. No comment. Aba, may ilan pa kaya ang mabibigyan ng warrant? At kung nagpapadula sila ng ilang bilyones, baka mayaman ka pa kay D. Henry C. Tayo dyan. Chupista, parang sila Teodelo rin to eh. Tsaka si 3J Shop natin. Kaya nga, ang mga kilos nila, talagang mga makadidiis yung mga Rimulya. Di ko rin alam kung bakit malaki tiwala sa mga Rimulya. Baka sobra ka ng tiwala sa mga ina-appoint mo. Ingat ka, PBBM. Ingat ka naman. Sana'y sa mga itinatalaga mo, PBBM. Chupista ulit. Good day po, kuya, sa mga kawaryo. Salamat po sa Diyos at ligtas po tayong lahat. At ang mga tinamaan ni Juan Atinio na nawa po ay makaraos po sila ng maluwalhati. Amin. Oo nga eh. Shelly J. Sel, shout out. Sige lang magrally lang sila. Pero hindi sila magwawagi karoks. Galit na ang Panginoon Diyos sa mga buhayan ng mga yan. Mas may kapangyarihan si God kaysa sa mga yan. At hindi yan susuportahan ng mga tao. Totoo yan. Kalat nila naman. Yan. Wala na yan, Kasani. Bilang ng araw ni week leader na yan. Tumbong lang ng week leader ang walang latay. Patay tayo dyan. Nga sana hindi naman mangyari ka lahat niya.
Reynaldo Gonzales, oh. Pwede rin naman ganun ipahayag Boying para... pwede rin naman ganun ipahayag Boying parang diversionary tactics gaya ng ginawa kay Digong. Kala wala warrant pero meron na pala para madaling mahuli ba to? Hindi peaceful rally ang yan Inday, pusit rally yan, ha? Wizkid shout out. Mali si Boying sa extradition. Oo, talagang mali. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara, Christy Ansen, shout out sa inyo mga friend. Analisa Apolinar, shout out din, ano? Sabi ni Friend Shervin, si Rox, sa sobrang hirap ng pinagdadaanan ng napakarami po nating kababayan ngayon, grabe pong nakakalungkot. My heart and prayers goes out to each and every one of you out there. Sa lahat po ng hirap na pinagdadaanan nyo po ngayon, dahil po sa kasakiman ng halos puro politiko sa atin. Ito pong itsura ng sobrang lugmok na bayan po natin. Tayo po ang talk of the world at sobra pong nakakahiya na si Rox. Totoo yan, Tia Delica. We are the most corrupt country in the world, Sir Rox. Pero baliwala lang po sa mga hinayupak na walang yung politiko na grabing itim po ng budhi. Natatapalan po ng kapal ng kwarta, ninakaw nila ang hiya po nila sa sarili at sa taong bayan. Di ko na po alam, Sir Rox, kung ano pa pong tamang salita ang dapat pong itawag sa kanila, Sir Rox. Maisusumpa mo po talaga sila sa galit dahil po sa nakikita kong pagdurusa at hirap na pinagdadaanan po ng mga kawawa po nating kababayan ngayon. Totoo yan, Tia Deli. Tanging taimtim na dasal na lang po ang pangarap na sana po may maganda pa rin pong bukas na nakalaan para po sa ating sobrang lugmok na bayan. Kumapit pa rin po tayo sa Diyos. Huwag na huwag pong susuko at huwag pong mawawalan dapat ng pag-asa. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal at nakikisa. Sa pag-asa at panalangin, ito po ang nagmamahal at sobra pong malungkot na inyong Tia Deli. Mag-ingat pong kayong lahat dyan sa ka-warriors. Mga ka-warriors ko, lalo na po sa buong pamilya mo, Sir Rox. Tomorrow is another day. Si Lord po palagi ang bahala. Di niya po tayo pababayaan. God bless to all. Totoo yan, Tia Deli. Basta marunong ka sa kanyang tumawag. Huwag ka lang plastic. No? Tsaka yun nga, para paulit-ulit. No? Tanging hinihiling ko lang sa Panginoon, layo sa anumang sakit at kapahamakan ng aking mga mahal sa buhay. Kasama na po kayo, mga ka-warriors. Yun po yun. Yun lang ko pwedeng ibigay naman ng Panginoon eh. Diba? Hindi naman tayo pwedeng humingi sa Kanya na patamain tayo sa loto. Dahil hindi naman ako tumataya dyan sa lintik na yan. Marilo Pabian, shout out na ka. Kapagpalang araw po tayo sa mga ka-warriors. Thanks God, di niya pinabayaan ang lubusang masalanta ang super bagyong uwan. Amen, totoo. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Namimiss na naman kita. Kailan ba tayo magkwekwentuhan ulit? Mukhang busy ka, friend. Marilo Pabian, minsan or mas madalas pa. Minsan or mas madalas pala nakakawindang ang mga preskon ng ating nasa gobyerno. Tila di man lang nagse-second thought bago mag-announce ng napaka-importanting issue sa ating mga Pilipino. Yes po, tay. Husband siya po ni Prof. Cielo Magno. PJ Show po. Naxerox, parang American flag yung shirt mo. I like it. Napaka-pogi points. Ukay yan.
3J Sir ulit oh. Nako Xerox, para sa akin, strategy ang tawag dyan. Sabi ni Rimulya, merong warrant na si Bato. Sabi naman ng ICC, wala silang alam. Tawa-tawa siya. Sa akin, pareho silang nagsasabi ng totoo para malito si Bato. Ganun. Ano, meron ba o wala? Magtatago ba ako o hindi pa? Paano kung meron nga at na-champion ako? Kailangan ng strategy dyan kasi sa nangyari kay Gongdi na naging senatorial, nangyari kay Gongdi na naging sensational, kinastigo, pinagbintangan ng kesyo, kinidnap ek-ek. Kaya ganyan ang pinapalitaw na issue. Para ka namang bago ng bago Xerox diyan sa style ng Pinas. J Shop ulit oh. Xerox, hindi maglalakas loob si Rimulya na mag-announce sa mundo na may arrest warrant si Bato kung wala naman talaga. Hello? Kumbaga, read my lips na lang para kay Bato itong issue na ito. Ano na ang plano niya? Lapit na ang Pasko. Kailan may contingency na siya sakaling magbigla siyang mapusasan? Totoo yan. Naku, Bato. Nasabi ko sa'yo kung ikaw nanatili ka lang sa sumunod ka lang sumugod sa Diablo yung tingin mo inabot mo gago. 3JC ulit oh. Palagay na nating warning ni Rimulya kay Bato itong ginawang announcement para sa makapaghanda si Bato. Sa palagay mo ba Xerox makabubuti ito kay Rimulya lalo bago lang siyang appointed as ombudsman? Sa akin, hindi makakabuti yan. Kapalpakan yan. Hindi natin alam ang mga galawan ng mga politiko. Meron niyang mga kilos na ginagawa, legal man o hindi, just to accomplish the plan. Sa kasong ito, mas kapanipaniwala si Rimulya kasi kung papaniwalaan mo si Rimulya at mangyari ngayon at nakapaghanda nga di safe ka. Pero kung hindi mo pininiwalaan dahil ang daming nagsasabing wala, puro meron, pero meron pala, at nabulaga ka, o ano na. Yan. DJ Shop na naman. Yang si Magalong, talagang DDS yan. Di yan magtatagumpay sa mga distab nilang plano sa November 16. Mas naniniwala ang AFP kay BBM dahil wala namang nababalita ang korupsyon si BBM. So para Xerox. At higit sa lahat, ayaw ng AFP na si Sara ang maupo sa Malacanang. Yun lang. Yun talaga yun. At higit sa lahat, hindi babalikan ng AFP dahil hindi lahat ng AFP stupid. Ito. 3J Shop na naman. Brother Elias Icho, shout out Eman Escalona, shout out. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Adoracion de Maranan, shout out, my friend. Sabi ni 3J Shop, alam mo Xerox, ito na naman to. Dapat alam mo nang basahin ang mga kilos ng mga politiko. Alam ko. Kaya lang ayokong Para bang isang driver ng kotse. Ako, basang-basa ko. Basang-basa ko na ang mga driver ng kasabayan ko sa daan. Kung iliko ba sila, kung mag-change lane kahit walang signal, kung nagse-cellphone habang nagdadrive, alam ko na ang kinikilos nila. Galing mo naman. Kasi bihasa ng driver. Ganun din sa politika. Kung bihasa ka na sa mga hunghang na mga yan, alam mo mga kilos nila kung nagsisinungaling. Like Marcoleta at Dismaya et al. Kung nagbablap, kung nagtatanim ng doubt, kung nagsasabi ng totoo, kaya basang-basa ko si Rimulya na totoo ang sinasabi niyang may warrant na si Bato kahit tinatanggi pa ng authority kasi may reason sila kung bakit hindi nila dapat aminin dahil masisira ang diskarte nila. Totoo yun. Kaya nga dapat hindi siya nag-iingay may diskarte, nangingialam siya Kalat na yun, pabuenas.
Ito pa kalat niyo. Mission accomplished mga bossing. Hanggang bukas po muli. Oh, anong masasabi ninyo? Kawalan ba si Bato sa Senado? O dito sa bansa Pilipinas para ipagtanggol niya itong mga kung ano-anong iniisip. Bigay nyo na yan, parang si Digong lang. Yung amo na ibigay na i-surrender nyo yan pang matawag niya kay Bato. Aso, kabayo. Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night.